Been a long day, I just wanna lay down and sleep on my bed. But you stuck in my head, I don't know why. Wish that you. So, binigyan niya ako ng ano. Papakita ko sa inyo guys yung resibo kung ano yung pangalan ng lalaki na. Saglit lang guys. Aha. Sige. Ay, wala na yung resibo. Yun guys. Actually, yung ano, naawa din sa akin kasi kinukwento ko nga lahat yung ano, kung anong pangyayari. May nakalagay na pangalan dito sa baba ng resibo. Yan. Ato na ba? Ayan, nakita nyo, Jimmy yung pangalan niya. GC and Edwin. Yun din ang nakalagay doon sa kumbo kung saan yung mga number dito na kinukunta ko na wala. Pero yung nilagay dito na pangalan, wala dito sa contact number sa resibo, pero meron doon sa kumbo na hindi ko makukontak. Ngayon guys, nagkaroon ako ng ano, kaso kahapon binigay sa akin late na. So, may pagkakataon ako na kontakin ko. Kasi ang sinabi nila, lahat daw ng bayad na binayad namin ay i-refund. Sana na lang kung may refund. Kasi guys, kung may plano silang i-refund ang pera na binayad namin doon sa box, dapat sila mismo ang magsasabi. Pero guys, intention nila yun na magnakaw. Bakit? Yun palang opisina nila guys. Before nila yun before pa pala na kuhain ninyo di ko lang na background check kasi yung guys. Kasi December guys, December nagpadala pa kami ng box. December tapos November 3. Ilang araw lang guys, 3 araw lang ang pagitan. Tatlong araw lang. Pero nangulikta. Yun pala, may taning na pala yung opisina nila na i-close. Foreclosure na. Pero patuloy pa rin silang nangungulikta ng mga box ng mga OFW na hindi sila naaawa kung paano nila pinag-iipunan. Hindi sila naaawa kung paano nila pinag-iipunan ng mga OFW para mapuno lang yung box na papadala sa mga mahal nila sa buhay. Itong mga to, alam mo, sa totoo lang, nagkwento sa akin yung nag-pick up, yung ng kapangalan dito, yung yung number na binigay sa akin ng Pilipinas na nag-sideline pa siya ng binta ng sitsaron para lang daw merong mapapadala na extra in money doon sa pamilya niya. Kaya guys, isipin nyo yan. Kung nagawa niya yon, bakit niya naisip na manluloko ng mga OFW? Di niya naisip yun kung gaano kasakit, di niya naisip yung ipinapadala sa Pilipinas, paano pinag-ipunan yung mga bagay na pinadala doon nilalagay doon sa box. Guys, alam mo, ito lang, yung galit ko talaga nung time na yon na hindi ko talaga di ko alam kung saan ko, sinong pagbubuhusan ko, kasi lahat na lang ng number guys, tinawag ko, wala. Lahat ng nandun sa online guys, kasi malaking company po yung Precious guys, malaki. Precious C, ito guys, ito yung company nila guys, ayan. Di lang masama magmura guys, nagmumura na ako dito Kaso lang hindi pwede guys para bang grabe guys. Actually guys, yung mga bagay na nandoon nakikita ko pa naman mabibili ko pa naman habang may buhay. Kaya ko pang bubuuhin, kaya ko pang yung mga nailalaman doon. Pero yung sakit, sama ng loob sa mga taong kapwa mo Pilipino mangluloko sa iyo, parang hindi nila naisip. Nagnakaw sila para mapadala sila mahal sa buhay. Kaya nyo yun, may atin nyo yun. Yung magpakain ka ng mga nakaw mo sa mahal mo sa buhay, makapagpakain ka lang, makapagpadala ka lang. Kayo guys, kaya nyo bang gawin nyo sa pamilya nyo yan guys? Magnakaw kayo para meron kayo mong papadala sa pamilya nyo? Guys, real talk lang to.
Kaya sa sama ng loob ko guys, alam mo, sa totoo lang, excited yung kapatid ko sa hiniling niya sa akin na pinabibili. Pero sa ginawa niya guys, alam mo kung ano, ito sana, Precious, sa may staff ng Precious ng Omal Queen, babanggitin ko na buong buo. Ang kakapal ng mukha ninyo, sobra. Di kayo naawa sa mga OFW, kapwa OFW ninyo. Ginawa niyo ng ganyan. Sa halagang ano, grabe kayo. Wala kayong awa. Pinag-isipan ko na marami guys na hindi ko sana gagawin to. Kaso lang, ano yun, baka may iba pa silang mabibiktima. Kuha nyo guys. Hanggang ngayon, nangungulikta pa sila, pero hindi nila pinapadalang box. Gumagamit silang ibang number guys. After nung makukulikta, hindi mo na sila makukontak. Ang kakapal ng mga mukha. Diyos ko Rode. Grabe talaga. Parang ano, para sa akin lang sana yun. Kung akong tatanungin, ako na, ano ko na lang yan. Kumbaga, abuloy ko na lang sana. Kaso lang guys, sabi ng kapatid ko, hindi ko alam kung paano ko sasabihin yung ano. Parang, iwan ko, nasabi lang siguro ng kapatid ko rin kasi sama din ng loob. Yung kapatid ko nasa mamang loob, ano pa kaya ako yun lang isipin ko guys. Kulang-kulang na, isang pagkalahati ko yung pag-iipon pag ano yung doon sa laman ng box na yun. Dami na nangyari. Ewan ko lang. Yan, balik tayo sa topic natin. Kasi guys, para sa akin yung nilalaman kasi ng box, kunti na lang nilalaman ng box ko doon, medyo para sa kapatid ko importante yun. May halaga din kasi kung sa atin bibilin yun, sabi niya sa akin kasi mga 8,000 isang piraso lang yun isang piraso pa lang yun yung pinabili niya sa akin, pinag-ipunan. Kasi siyempre, alam niyo guys na kahit sabihin natin na single ako guys, pero ang support ko sa pamilya ko, sa kapatid ko, kung ano kailangan niya doon, kasi siyempre wala na yung pamilya ko guys. Ako yung kung ano yung hinihiling niya, akong pumupuno kung ano pangangailangan niya. Gamit niya guys dapat sa pagpa-farm na hindi ko nabanggitin yung ano guys kasi parang hindi ko kasi dineclare din kasi yun doon. Ngayon, kahoy na guys. Sa Sawayang Palad. Meron nila akong pinadala doon. Mura lang naman dito sa UAE yung mga microwave. Mura lang naman yun. Nabili ko lang ng 275 yun. Pero sa halaga ng Pilipinas yun guys, 275 compute mo sa 15.18 ngayon. 15.18 275 yung binili ko nung microwave kasi hiling nila. Pinadala ko. Yan. Yun lang yung mga kunting mga bagay na iano ko lang dun. Maliban, isipin nyo guys, 3 box yun. Ang isang box lang dun ay puro grocery items. Yun yung assorted items. Ewan ko lang. Kasi kung regalo ko, pang ano na lang din ko sa kanila yun guys. Pero yung sama ng loob ko sana guys na magpapasaya ko lang sana sa pamilya ko yung in-expect nila darating kasi yun guys, December 28. Pang Noche Buena sana yung laman ng package to yun sa yung grocery. Kasi po yun guys, Filipino food din po yun. Kaso, since na nasa probinsya sila, hindi nila mabibili na kasi malayo sa city. So, kailangan pa ba nila pumunta sa city kung kaya ko namang padala. Naabot na, Noche Buena. Yan ang talang target ko kasi pangalawang padala ko na yun guys Pangatlo, actually. Sa Kasawiang Palad, iba ang nakikinabang. Yan guys. Sana mananawagan ako sa ma-enjoy nyo. Sa mga taong, sa OFW, na kapwa OFW ko din, ingat kayo sa kanila.
Akala ko guys sa Pilipinas, alam mo lang guys, hindi ko in-expect yung napapanood ko sa mga videos na mga box na hindi nakarating sa pamilya nila. Last year, may napanood akong gano'n na nagmumura sa galit yung mga tao nagpapadala ng box nila na hindi nakakarating sa paroroonan. Nakikita kung saan tinatakluban ng mga sinasakluban lang ng mga ano tawag doon, tarpaulin ang tawag noon. Trapal. Nakita ko 'yun. Hindi ko inakala guys na maging isa ako doon. Sa inyo, sana may ano din kayo. Ang lahat na yung pinagagawa ninyo may hangganan. Kung ano man yung ano man yung problema nyo sa company ninyo, dapat sana wag niyong idama yung mga tao na wag niyong idama yung mga tao na nagpupursigi na makapag-ipon, makapagpadala sa pamilya nila kahit pa paano mabigyan ng kasiyahan kung ano mga hiling nila, pero hindi yung ginawa niyo na panloloko ninyo eh. Hindi na maganda yun. Hindi kayo patas lumaban. OFW naman kayo, dapat alam nyo kung gaano kahirap maging OFW. Di ba? Kayo, diyan sa mga tao diyan na involved dito sa itong pangalan nitong company na to, na buisit kayo. Ito, Precious Sea Air Cargo. Ang kakapal ng mukha ninyo. Ang kapal talaga ng mukha ninyo. Grabe guys. Ayaw ko sana sabihin yun sa kasi lang, yung bang, nagsabi na ako sa kanila na ayaw ko magpadala kasi nga, yun ang umugong-ugong na yung mga padala. Pero, nung time lang magpadala ko ng isang box noong December, nakalusot. Kaya sinundan ko ng hindi isa, 3 guys. Mahalagang bagay. Ang laman ng pinadala ko ng December guys, mga damit lang yun sa mga konting groceries. Okay kumbaga dito sa UAE. Pero yung pangatlo, yung huling padala ko ngayong November guys, ang mamahal ng doon guys. Paano na lang ako, mapasana all na lang talaga ko sa inyo. Good luck na lang guys, sana hindi kayo nawawa yung pamilya niyo talaga, as in. Awa lang ko sa naawa lang talaga ako sa pamilya niyo na yung ginawa niyong nanluloko kayo. Nagnakaw kayo ng para makapag Ano ba bang purpose niyo? Bakit kayo nagnakaw? Di ba pakadala sa pamilya niyo? Kaya may pamilya kayo, sabi mo may pamilya kayo. Yung sa tao na kausap ko, naghanap nag-extra pa siya ng pagtitinda kasi yun nga, kulang daw yung ganun ba yung solusyon nun? Magnakaw kasi bang tao? Yun guys, magpapaalam na ako sa inyo guys. Hindi ko na pahabain. Siguro sa next na ako ng update ako dun sa message sa Monday ko siguro kausapin yung ipopost ko ulit yun guys. Guys, muli, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Don't forget to click na notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong upload guys. Yun po guys. Happy Friday sa ating lahat.